Katambayan, andito na naman po tayo sa manukan po ni Sir Arnold. At Sir, kumusta pala yung ating benta ngayon? Sa awa ng Diyos, may binta tayo ngayon. Ito lahat nandito Sir. Ano na yan Sir? Naka-reserve na yan Sir? Oo, naka-reserve na yan. 60 heads. Puro babae. Ang dami pala Sir, 60 heads talaga Sir? Oo. Puro ito babae lahat? Puro. Bayad na talaga ito? Oo. Ayan Katambayan. Ready for pick up na yan Sir. So ito yung last time po na naano natin Katambayan, na vlogan. So yan, laking tulong po talaga. Meron pa tayong mga available dito. Maliban sa benta natin Sir, may ano tayo? May iba pang customer na kumuha dito? Meron Sir. So yan Katambayan. Oh, ito lahat Sir, available ito? Oo, available lahat. So yan. So may mga malalaki din dito Sir ha? May nabenta na dito, wala pa? Meron na. So yan. Kumunti Sir no? You know? So, palagi kasi umulan dito ngayon Katambayan, kaya ganito yung forma ng ating manukan ni Sir. Kaibigan po pala tayo bibili sa atin ng mga decal brown, so at saka Rhode Island Red na sisiyo. So yan po si Ma'am, paano natin Evelyn, si Ma'am Evelyn at saka si Sir. So, salamat Sir. Sa pagmamanok Katambayan, isa po sa pinaka-importante ay yung sipag, kasi kailangan mo pong maglinis para mapanatili po yung kalinisan at yung ating area po ay hindi po attractive sa mga langaw. So madumi yung ating area, madami pong nadapo po na sakit po dyan. So yung sa atin ngayon, maglilinis po tayo dito para mabuwas-buwasan yung dumi. So ganun po dapat yung isang magmamanok na merong dapat na sipag. Yan Katambayan, umulan po kahit mainit. So isa po yan sa problema po sa pag-alaga po ng manok. Mainit pero umuulan. Isa sa mga pwede makuha dyan ay yung ating sipon. So yan mainit pero umuulan. Number 1 po na problema sa heritage chickens ay yung sipon po talaga. Walang pwedeng kalaban yung ating heritage chickens kundi sipon lang. So lang po, pag ganito yung panahon, since umulan, bukas nito magpapainom na naman po tayo ng Panamox 40 po, bacteria flushing po tayo. So lahat ng tubig mo mamayang gabi po yan, linisan po natin, pupunan po natin ng tubig, at kinabukasan po pag lapag nila sa lupa, maghanap po yan ng tubig at iinom. So tamang tama na mag bacterial flushing po tayo, kasi kung pababayaan lang po natin yung mga manok po na ganito, ulan, init, kahit yung ating mga pabo, maaari po sila magkasakit. Ang kagandahan lang po sa ating mga alagang manok po, halos po ng ating mga heritage ay kumbaga vaccinated po. Importante po sa pagmamanok ang vaccination. Dapat meron tayong program po niyan, hindi po pwedeng wala. Isa po kasi sa mga pwedeng bigay po ng protection ay yung ating vaccine po. Magkasipon man sila, napakabilis na lang po lang gumaling. Kahit maglasota plus IV lang po tayo every 3 months. So okay na po yan. Magandang depensa na po yan sa ating mga alaga. Sana naman po magandang araw po sa ating lahat mga Katambayan. At ngayong araw po ito ay pag-usapan na naman po natin kung gaano na ba kahirap mag-alaga po ng heritage chickens po sa panahon ngayon. So sa atin po, masasabi ko po talaga ay kaya pa naman po natin, kasi nagagawan po natin ng paraan. Yung pinaka number 1 po na concern yung pagkain po nila. Yun yung pinaka-importante po sa pag-alaga po ng heritage, na mabigyan po sila ng pagkain, sapat na sustansya. Kaya sa atin nga ay humahanap po tayo ng paraan para makatipid po. Pagbili po ng mga rice bran o kahit tahop or yung darak, pwede natin yan ipakain, basta may hinahalo lang po tayong vitamins. So kung ano man yung vitamins na ihalo nyo po, pwede nyo po yung gawin para makatipid po tayo, o pwede po tayong kumuha po ng mga libreng gulay. So yan yung mga paraan ko po para makasurvive po sa panahon po ngayon na talagang nagmamahalan yung patuka. So sa mga nagpaplano po, dapat sapat yung ating budget, at kung hindi man, may mga diskarte tayong gawin na makatipid sa ating patuka. So yan yung pinaka number 1 po talaga na concern sa pag-aalaga po ng heritage, kasi kung wala ka pong diskarte po dito, hindi ka po magtatagal sa pag-aalaga po ng manok. Sa atin, 4 na taon na po tayo nag-aalaga ng heritage chickens. So napakadami na po natin na pagdaanan po. Dati yung ating pakain, feeds po yan. So ngayon ay
biglang tumumal yung benta, pero kahit pa paano po ay bumabalik na po sa dati ngayon. Pero kahit bumabalik na po yung ating benta, ay nagtitipid pa rin po tayo. Gumagamit po tayo ng mga kumbaga organic po na pagkain. Kung meron tayong malaking area, pwede naman po tayong magtanim po ng madidi-agwa o di kaya naman po ay magparami po ng azola. So isa po yan sa mga pinakamagandang gawin po talaga para yung ating patuka ay pwede lang po natin kunin sa gilid-gilid lang po. So sa atin po, yan po ang ating ginagawa. Humahanap po talaga tayo ng paraan. So nakakasurvive po ako ngayon kasi nakakabintad po tayo. At masasabi ko rin naman po ay diskarte lang po, gaya po nangyari sa ating kaibigan po. Nasa 60 po yung kanyang nabenta po ng mga decal brown, mga babae. Kaya po mahal po yung manok po ni Sir po ay dahil po puro mga babae at saka yung kasama po na mga lalaki o isang batch po ay magiging ano po yung mga lalaki magiging per kilo na lang po. Kaya kung kayo po magpresyo ng mga babae, siguraduhin nyo po yung sakto po ang presyo. Halimbawa na lang po dyan yung mga manok po ni Sir na 60 heads, nasa 650 per head po yun. Dahil po yun sa yung mga lalaki ay magiging ano na lang, babagsak yung presyo dyan. Ang gusto naman po kasi sa mga breeders o yung mag-uumpisa, talagang mga babae yung kukunin kasi yan yung napuproduce ng mga itlog. Sa lalaki kasi isa lang po yung katumbas po ng 5 to 6 na babae, kaya ganon yung presyuhan. So depende din po yan sa inyong lugar. So malaking tulong din po yung pag-feature po ng isang manukan po sa ating video, sa ating channel. So sa mga kaibigan naman po natin dyan na gusto magpa-feature po, gusto magpa-vlog ng kanilang area, pwede po natin gawin po yan. Nakakatulong po na may market yung ating mga alaga po. Pangalawa po, ang pinaka-importante ay yung pag-market. So yan po, nabanggit ko po yung pag-post ng mga manok po natin. Siguraduhin lang po natin talaga na wag po tayong magbibigay po ng mga may sakit. Gaya po nangyari sa ating kaibigan ngayon na talagang healthy yung kanyang mga alaga, nakaseparate talaga yung mga healthy, mini-maintain po talaga ng antibacterial. So pag tayo po yung nagbibenta po ng mga manok, sisiguraduhin po natin na bago kunin na ating mga customer yung ating alaga, dapat nakakondisyon po yan. 3 to 4 days yung ating ginagawa po dyan, gaya po natin sisi po na nabenta po last time. So sa mga kaibigan po talaga natin na napaplanong mag-desisyon na ganitong pag-alaga, pwede po talaga. Kahit sabihin pa po natin na bagsak yung presyo po ng heritage po ngayon, sa karne naman po ay okay naman po kahit ibenta po natin na per kilo. Hindi naman po tayo malulugi. Kaya yung ating mga manok po sa loob, dyan sa likuran po natin ay mga crosses na po. Ang maganda po kasi sa crosses ay mas mabilis po silang lumaki at mas mataas yung resistensya nila kumpara po sa mga pure po. So yan po yung aking pansin lang, ay depende din po yan sa inyo o sa inyong pag-alaga kung meron po kayong mga pure. Yun nga lang, ang pure ay talagang mabenta. Sa ngayon yung ating pinakamabenta ay Rhode Island Red at saka decal pa rin po. So yung mga sisiyo natin sold out po palagi. Baka mamaya may dadating na naman po na customer, kukuha na naman po sa atin ang sisiyo ng mga decal at saka Rhode Island Red. So kung kayo po mag-aalaga po ng manok, siguraduhin po talaga natin na yung manok po talaga na hinahanap sa merkado po ngayon ang yung alagaan, para sa ganun po ay hindi po tayo mahirapan magbenta. Mag-alaga lang po kayo ng kung ano lang po yung kaya nyo po, yung sapat lang po sa inyong budget. Sa market po ay baka posible pa pong maging demand po kasi nasa ano na po tayo, next month, October, November, December na po. So yan yung mga panahon po na talagang mabenta po at madaming pera yung ating mga kaibigan. So maaari po tayong kumita ng mas malaki pag nagkataon na may mga alaga po tayong manok na ihahanda po ngayong November, October o tsaka December. So yan na po yung ating hintay ng mga gusto na katambayan. Bumalik na naman po. So yan mga katambayan, isa na naman pong mga decal brown ang ibibenta natin kina Sir. So salamat sa kanila. Pabalik-balik lang po yan sila mga katambayan. So ganun po yung ating discard. Basta good lang po yung ibigay natin, sigurado po yan. Kaya katambayan, maliban po sa sisiyo, bumili din po silang ng malalaki. Sir, wala isip ko nila. Sir, salamat kayo ma.
Sa ating buy and sell katambayan ay kumita po tayo ng 20 pesos kada sisiyo. So malaking tulong na din po yun, nasa 15, 300 plus yung ating mga malalaki na pinili ni ma'am. So naka 3-1 po tayo ngayong araw. So ganun lang po ang pagmamanok. Magkakapera ka talaga dito basta ano lang, patagalan lang po itong pag-alaga ng heritage. Kung sino yung matira, yan yung matibay. Yan yung mga naano din ko po na matutunan din po natin sa ating mga kaibigan na nag-alaga po ng manok. Basta may patustos lang tayo, kikita po talaga tayo. Huwag po tayo magparami kung hindi po tayo handa na gumastos. Yan lang po ngayong araw mga katambayan, at papasalamat po pala ako sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na subscribe yung ating YouTube channel, i-follow at i-like din po yung ating Facebook page Manok Tambayan. Nag-upload na din po tayo doon. Malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Yumis Farm, Ginard Pedrizuela from Ginayangan, Quezon, Jesse from Apopong Lanton, Andoy's Barbecue from Malakas, Jensan City, Jaily Jainar, at sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye-bye!